Alright, mula naman tayo kay Melvs Castle mga kapatid. Usapang West Philippine Sea ulit tayo mga tol. No? China Militia at Coast Guard nagtakbuhan lahat. Sabing ganon, Gibo umorder na ng fighter jets. China na duwag na. Sabing ganon mga tol dito sa title na yan. Well, panoorin natin to. Bigyan natin ng reaction video. At syempre kung ikaw ay isang Pilipino at nakatutok ka rin sa mga kaganapan ngayon sa ating soberanya sa West Philippine Sea na ayaw pa rin kilalanin ng China na pag-aari ng Pilipinas. Well, wag mong kalimutan mga kapatid, samahan ako rito. Mag-subscribe ka na rin. Comment ka sa ibaba mga tol. No? So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito pala ang dahilan bakit nagtatakbuhan ang China. US Defense Secretary Lloyd Austin III ibinunyag na may US Task Force ayungin siya. At isa pa, no, bukod nga rito sa US Task Force ayungin, is binabalak pa na dagdagan ang puwersa o ang mga sundalo ng Amerika, mga tol, na tumutulong sa ating sandatahang lakas para magbantay sa West Philippine Sea. May US Armed Forces palang nakabantay sa resupply mission sa West Philippine Sea. Kaya pala naduduwag ang China ng mag-water cannon ngayon. Mga takot pala. Pero kahit walang nagwa-water cannon, tinanong pa rin si Secretary Austin, papaano kung totoong atakihin talaga ng China ang AFP o ang Philippine Coast Guard? Ano ang re-responde ng US Army? What if lang naman yan, no, kung gagamit sila ng armed attack, which is highly doubt mga tol na talagang gagawin ng China yan. Malabo pa siguro ngayon sa sabaw ng pusit. Kasi yung nandoon nga lang sa tapat nila na pwede na nga languyin, yun yung Taiwan, hindi nila maatake mga tol eh. Panay drill lang sila eh. Panay military drill lang sila eh. Panay palibot-libot lang sila doon, panay pangpapalipad ng eroplano sa airspace ng Taiwan. Alam mo yun, panay pananakot lang yung ginagawa nila sa Taiwan pero hindi pa rin naman nila masakop-sakop. Sabi nga doon sa video ni PMC, ni Pinoy Mystery Channel mga tol, 70 years na daw na pinagbabantaan ng China ang Taiwan. Pero mo 70 years na, sintanda na ng mga lolo ninyo. Ganun nakatagal mga tol nilang gustong sakupin ang Taiwan. Hanggang ngayon di pa rin nila magawa-gawa. Kasi nga yung art of war ng China, kung kaya mo namang manalo sa gera nang hindi mismo nakikipaglaban, bakit hindi? Baka ganun pa rin yung gusto nila mangyari. Takutin nila ng takutin, sindakin nila na sindakin hanggang mapasuko na nila yung presidente. At wala na mangyayaring gera, di ba? Hindi na raw magsasalita dyan ng US, pero sisiguraduhin ng Amerika ang aaksyon sila laban sa China at sisiguraduhin pagsisisihan po ng mga Chinese. Kaya pala walang napapabalitang kumpol ng Chinese Maritime Militia. Kaya pala dumidistansya ang China. May kinakatakutan pala sila. Marami silang diskarte ngayon. Yung mga fake fishing vessel nila ngayon, mga nakadeploy na daw sa West Philippine Sea, sabing ganun sa isang balita. Kaya pala dumidistansya ang China. May kinakatakutan pala sila. They've used dangerous and escalatory measures to enforce their expansive South China Sea maritime claims. When it comes to what we will do, I won't speculate or make about any hypotheticals when it comes to our mutual defense treaty. But we have emphasized, and you heard me just emphasize it a couple of minutes ago, that we remain committed to the treaty. We stand with the Philippines. We remain committed with the treaty. Yun nga yung MDT natin. At susuportahan nila ang Pilipinas sa usaping West Philippine Sea. We remain committed to the treaty. We stand with the Philippines. We stand with the Philippines, sabing ganun. And we condemn dangerous actions by the PRC against lawful Philippine operations in the South China Sea. Again, this is concerning behavior, and we've made this point to our Chinese counterparts a number of times in a number of forums. So. Napakaraming ulit na daw nila tong kinumpirma sa China Foreign Ministry at napakaraming ulit na daw. Pero again, mga tengang kawali itong mga to, no? Nagbibingi-bingihan, nagtutulog-tulugan. Akala mo talaga okay kapag kaharap mo, pagtalikod mo, ayan ang mga Coast Guard nila, umaatake mga tol, ng water cannon. Pero ngayon, no, hindi lang natin alam mga tol, pero alam na ng China na merong mga nakabantay na sundalo ng Amerika
dito sa West Philippine Sea. Hindi sila nagsasalita pero alam nila yan. No, namomonitor nila yan. Yan pa? China pa ba? Napakalawak ng connection ng mga yan. Hindi lang yan ang iiyakan ng China. Bukod sa US Task Force Ayungin Shoal, may paparating pa na F-16 fighter jet mula sa Philippine Naku Air po, Force. ayan na. Tapos ngayon, kakabalita lang na AFP Modernization Program updates. Good news, acquisition of 12 additional FA-50 fighter jets and upgrading of the existing 12 approved, no? Naaprubahan. probado na ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang pagbili ng 12 FA-50 fighter jet. Tapos papalakasin pa yung missile capability ng kasalukuyang 12 jet ng Philippine Air Force. Yan ang mga magagandang balita, mga tol, no? Yung makikita mong nag-i-improve yung puwersa ng sandatahang Pilipinas. Kaysa kung saan napupunta yung budget ng Pilipinas, mga tol, no? Mas pinalakas to para sa gera. At alam nyo na ang kasunod niyan. Magrereklamo na naman ang Chinese Foreign Ministry at Malamang. sasabihin mababait sila. Malamang, sasabihin na naman nila provokasyon. Baka pati yung pagbili natin ng ng FA fighter jet reklamo pa nila, sasabihin na naman nila provokasyon. Bakit tayo bibili ng mga FA fighter jet? Baka pati naman yun reklamo pa rin nila. Grabe na talaga yon. Tayo ang nagsisimula ng gulo. Huwag na raw tayo magboto sa mabait-mabait na yan na totoong kaibigan daw ang China. Banta ang China sa buong mundo. Tama. China is a real and serious threat. Balikan natin to, balikan natin. Banta ang China sa buong mundo. China is a real and serious threat to the Philippines, and the Philippines understands that the United States is its true economic and security partner of choice. Nagbitaw naman ng mabibigat na salita si Armed Forces General Chief Romeo Bronio. Kung hindi tayo aatakihin ng China, wala namang gulong mangyayari. Tama. May kapayapaan. Hindi, mga tol, totoo yun. No, kailanman hindi magsisimula ang Pilipinas ng gera. No? Yan ang tatandaan nating lahat. Actually, binabanata na nga tayo, hindi pa tayo pumapalag eh. 'Di ba? Wina-water cannon nga tayo, hindi tayo pumapalag. Binubutas yung mga barko natin, hindi tayo pumapalag. Tapos tayo pa magsisimula. Malabong mangyari yon, mga tol. Kung hindi aatake ang China, kung hindi tayo lulusubin ng China, mga tol, walang gulo. 'Di ba? Kung hindi mga haras ang China, walang gulo. Magiging payapa ang lahat. Normal sa isang bansa ang nagpapalakas ng puwersa. Depensa nila yan. Kahit na walang active threat ng gera, walang ganon, mga tol. Pero normal sa isang bansa ang may sundalo, may mga warship, may mga fighter jet. Normal, may mga missile. Normal yan, mga tol. Hindi nila pwedeng pigilan ng isang bansa na nag-a-acquire ng mga mid-range missile. Hindi naman porket nag-a-acquire tayo ng mga mid-range missile, gagamitin na natin kontra sa kanila. Hindi, pandepensa natin yan. Lagi nga nating sinasabi, mga tol, sa isang gusali, alisan mo ng security yan, CCTV, electric fence, security guard, alisan mo lahat ng mga seguridad dyan, nag-i-invite ka ng mga masasamang loob para pasukin ka. Ganon din dito, mga tol, sa Pilipinas. Kung wala tayong sandatahang lakas, wala tayong mga warship, FA fighter, wala tayong kaalyadong bansa, para na naman nating sinabing sa China, welcome, sakupin nyo na kami. Diba? Parang ganon. Pero kung gagawa ang China ng hakbang na makakapatay ng mga Pilipino, we will respond accordingly. Mapipilitan ang Pilipinas. Ganun talaga. Ayaw man natin, mapipilitan tayo. Yan ang dahilan bakit bumuo ang Amerika ng US Task Force Ayungin. Dahil hindi papayag ang AFP na may mamatay dyan tapos wala tayong ganting mangyayari. Ensuring that our forces stand united in the face of challenges. The Combined Coordination Center will be a vital nexus for our joint operations. Yeah. A gateway for information sharing and strategic coordination. Yeah. It will enhance our ability to collaborate during crisis, fostering an environment where our strengths combine to safeguard peace and security in our region. Tama. This center embodies our aspirations, a hub where innovation meets partnership, where we will train as one, we will plan as one, and we will respond as one. As one. It will elevate our capabilities in humanitarian assistance, disaster response, and maritime security, ensuring that we can act swiftly and effectively when the need arises. Good job sa Kung ating totoong AFP. matatapos
Good job sa ating mga sundalo. Kapag ang mga Chinese, sampulin nila ang mga Pilipino. Tignan natin kung anong aksyon ang gagawin ng Amerika. Hindi, kahit sila mga tol, alangan pa rin sila. Oo, nagtatapang-tapangan sila, maangas sila dyan mga tol, pero nag-iingat din sila kasi alam nilang labag sila sa batas eh. Sa ayaw at sa gusto nila mga tol, alam nilang labag sila sa batas. Kahit paulit-ulit nilang sinasabi, hindi nila kikilalanin kailanman yung yung 2016 arbitral ruling. Alam nilang labag pa rin sila sa batas. Alam nilang lumalabag sila sa UNCLOS, alam nilang lumalabag sila sa international law. Malinaw sa kanila yon. Ayaw lang nilang ipahalata kasi nga may puwersa sila mga tol eh. Ano sa tingin nyo? Missile attack? Ikomento sa baba ng saloobin. Kaya hindi pa nila magagawa yon mga tol. Kalkulado nila bawat action nila pero hanggang doon lang sila sa gray zone tactics nila. Mga tol, hanggang doon lang sila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.